Ah, hindi ko nga rin maintindihan sa kanya kasi sa totoo iba yung topic namin. Ang topic namin ay January 13, January 31, yung nalalapit na rally din patungkol Mm. dito sa ah, ano ba to, anti-corruption, anti-kawalang pananagutan. Sabi ko, sasali kami dyan. Tapos napunta sa, ano bang tingin niyo dito sa ICC at kung Ayun. makakatulong ba ito, dito na siya, ito na yung standard line. So, ang levels of denial, sabi ko nga, ganito yung denial nila. Una, walang namatay or ito lang ang namatay. And then next level of denial, walang jurisdiction ang ICC. Kasi kapag walang namatay, walang krimen. At susunod, walang jurisdiction ng ICC, therefore, walang korte. And yung third level of denial na dito medyo umabot si Panelo, pero kontra sila ni Duterte na hindi si Duterte ang may kasalanan. Mm. Kaya ako, medyo natawa na nga ako nung una na, interesting. So, Pero ang ang hirap din issue kasi niyo, hindi nga yun yung attorney, topic. opo, kumbaga, ang hindi niyo pinagkasunduan, una, ay yung figures kung ilan ba talaga ang namatay, at ikalawa, kung may jurisdiction pa ba ang ICC sa Pilipinas doon sa iniimbestigahang crime against humanity. Yes. Pero pasintabi kasi yung numbers. Parang binanggit niya, totoo ba naman tong 30 mil na ganito? Although it was not on the Ganun table, ang pagkasabi, ano ko lang Ganun ang Oo, pagkasi, totoo ba tong 30 mil na to? Sino-sino ba tong Oh. mga to? Talagang doon ako, parang mapapaside comment ka na, ha? Nakita ko nga yung Eh, picture mo eh. earlier pa, sabi niya, 6,000 daw ang namatay. Sabi ng pulis, 6,000 lang. Kaya talagang hindi ko maintindihan. Sa totoo lang, mahirap makipagdebate kung hindi eksakto kasi yung, Mm. kumbaga, he would speak for a long time and then I would have no opportunity to counter the facts. Opo. Kaya mahirap yung wala kang pagkakataon. Kaya napaano talaga ako, Mm. napa-meme, kumbaga, Mm. napa side eye kasi talagang ano ba sinasabi nito? At Oo. hindi pwedeng ganito lang lagi na salita sila ng salita na hanggang ngayon nabaka na naman yung mga question Opo. na yan. Attorney Conti, merong statement si Attorney Panelo. Babasahin ko lang. Baka gusto mo lang namang mag-react, ha? Sabi ni Attorney Panelo, the DOJ Secretary, in saying that there are certain areas that the Philippines can cooperate with the ICC concerning the drug war, is undermining the official position of PBBM, who has repeatedly and correctly postulated that the ICC has no jurisdiction over the Philippines and that our country will not cooperate with the ICC in any form or shape, vis-a-vis the latter's wrong and intransigent posturing to place the Philippines under its jurisdiction, which is not only an insult but an assault to our territorial integrity and sovereignty. Your reaction, attorney? Reaction niya na yan dyan sa statement kanina ng panlalambot ng DOJ patungkol dun sa position. The official government position is that they will not engage, they will disengage with the ICC in terms of the case. But later on, they qualify that by saying they can allow it to participate. So ngayon, itong sinasabi ang gusto ni Panelo ay i-deny entirely na may ICC. Huwag niyong pansinin yan. When the ICC is conducting its investigation, some Filipinos are cooperating with the investigation. Itong sinasabi ngayon ni DOJ Secretary ay consistent sa totoo lang sa ating obligasyon under the Rome Statute pinirmahan natin dati. I do not see it being counter to law. Mm. Kumbaga, hindi ito illegal, hindi ito kontra dun sa Rome Statute. Sabihin natin, lumalambot na political position dun sa statement. At dito sila nagkawatak-watak eh. Yung Ayun. total break up na, di ba, of the year. Mm-mm. Although 2024 na yon, dito sila nagkawatak-watak na, kumbaga, ang Marcos, paninindigan nila ang Duterte all the way hanggang proprotektahan Opo. hanggang ICC. Alright. Ngayon, ang nakikita ko, ito ay produkto ng away nila. Mm-mm. And it's a political posturing, but it is the correct legal position. Mm-mm. Isa That na the lang, Philippines should cooperate with the ICC. Opo, isa na lang, attorney. Ano bang latest natin sa ICC? Yung naghihintay po dyan ng halimbawa may ipapa-aresto ang ICC, malayo pa ba? Hindi ko na rin masabi. Last year, sabi ko talaga sana by the end of the year. Pero ang naging natapos na. ang naging produkto o ang lumabas ng end of the year ay warrant of arrest dun kay Netanyahu sa Palestine situation. Ako, cross your fingers. Palagi ko tayo na yung susunod na nakapila, kumbaga, sa ganyan. Kaya, Kung kailan, hindi natin kung hindi alam. man na nangyari noong 2024, may 2025 pa. Palagi ko malapit na. Dahil Quadcom pa lang eh. Kung ang tanong ngayon, ang pending question sa ICC, who is most responsible? Kumbaga, sino ang kakasuhan? Kasi tapos na sila sa tanong na may crimes against humanity ba?
umamin ng Quadcom, ako ang may kasalanan. Alright. So pwedeng gamitin ni ICC kung ano man yung naging resulta ng Quadcom investigation or hearing? Yung statement niya dun sa Quadcom could be taken as proof that he is admitting to responsibility. Alright. Attorney Conti, maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo ha. Salamat din. Sama-sama na tayong mag-abang, ano? Opo. Salamat Attorney Conti and good night. Attorney Maria Cristina Conti, ang ICC Assistant to Counsel. Siya rin po